continue. For group number 6 from BA, let's all welcome the Contamination Detectives Adventures of Conan. Inspector Mori, kanina pa tumutunog ang telepono mo, hindi mo ba sasagutin? Ay! Nakikinig ba? Pasensya na, Conan. Alam mo naman, lagi akong bagsak sa audio test eh. Sino ba naman kasi itong stoko na to? Hello! Sinisigawan mo ba ako, Detective Mori? Kayo pala yan, Inspector? Anyway, may natanggap akong report na nasangkot si Mr. Megure sa isang kaso. At siya ang primary suspect. Si Detective Migure? Oo nga, kailangan natin mag-imbestiga para matulungan siya. Masusunod, Inspector! Conan, sumama ka sa akin. Wala kang kasama dito. Sige po, Ginoong Mori! The contamination issue! Kayo pala yan, Detective Mori at Conan. Good evening, Inspector! Good evening. Kamusta ang pag-iimbestiga? Well, ay salaysay ni Mr. Migure. Dahil sa depektibong binocular na kanyang nagamit, i-aksidente niyang nabarilan isang hunter sa balikat na akala niya usa. Defective? Anong defect ang nakita sa binocular? Pinaplas namin ang binocular at nakita namin na may stain ang sa mga lenses nito. Kaya naman naging malabo ito nung kanyang ginamit. Ngunit ang pinagtataka ko lang, paano kaya ito na-contaminate? Malamang nangyari yan sa manufacturing nila. Detective Mori, alamin mo nga kung saan binili at ginawa ang binocular na yan? Masusunod, Inspector! Di na kailangan. Dahil nanggaling na po kami doon, Inspector. Maigi kung ganoon. At ano naman ginagawa niyo rito? Sinama ko nga pala sila sa pag-iimbestiga. May reklamo ba, Detective Mori? Wala naman, Inspector! Detective, report ka na! Well, nanggaling na nga pala kami ni Detective Raquel. Nakuha nga pala namin ni Detective Raquel ang resibo ng binocular mula sa mga gamit ni Mr. Megure. At napag-alaman namin na ito ay ginawa sa PIMES, same company na siyang supplier din ng iba pang gamit ng ating mga kapulisan. At ayon sa nakalap naming data mula sa BIMES, meron lamang silang 87.06% na overall first pass yield instead of 95% na target nila. Meaning, nagkaroon sila ng 12.94% na overall defect rate na binubuo naman ng material defect at workmanship defect. At majority ay binubuo ng contamination. Tama ka dyan, Inspector Jen. Kaya naman, nanganap kami ng iba't ibang recent contaminant nila. Tulad ng nakikita nyo sa screen, nakakuha kami ng fiber, oil stain, na gaya na nakita natin sa binocular na ginamit ni Mr. Megure, adhesive residue at black plastic. Good job! Pero meron ba kayong may papakitang process mapping? Of course, Inspector Jen. In fact, we have already identified the detection processes at pati na rin ang mga processes na maaaring pinagmulan ng contamination, namely sub-assembly, main assay, and resolution adjustment. At gano'n namang kadalas na encounter ang mga defect na yan? Ayon sa kanila contamination defect trend, mula October hanggang February 2024, sila ay mayroong overall contamination defect na 4.02%. Good job, Team Precious. Now, I want both teams to observe these source processes para malaman natin ano nangyari sa'yo, Detective Mori? Huwag niyo akong malalahanin. Gusto ko lamang sabihin na hindi na natin kailangang mag-observe sa production. Dahil gaya nila, ako ay galing na rin sa PIMS upang mag-observe. Kung gagamit tayo ng fishbone analysis, mayroon lamang lalabas sa 10 probable causes.
Una, contaminated ang kanilang CDA source dahil nakita ko na may mga naiipon na oil sa loob ng CDA filter nila which can cause oil stains. Pangalawa, no good filter condition. Dahil kahit may filter na, meron pa rin lumalabas na oil sa airgun na nagkokos pa rin ng stain sa lens. Pangatlo, mahaba ang gamit nilang Dasper wipes. Sagabal sa kanilang pagpupunas kaya kailangan pang nilang putulin kaya naman ay nagkakaroon ng maraming fiber na maaaring mapunta sa unit. Ikaapat, T1401 application method. Napansin ko na wala silang standard method sa pag-apply ng adhesive kaya may posibilidad na magkaroon ng Web 1401. Ikalima, wrong handling of lenses. Ngunit sa aking obserbasyon ay maingat naman nila itong hinahawakan kaya ito ay not true cause. Ika-anim, grease contamination. Habang nagpaprocess sila ay may naiiwang grease sa kanilang mga gloves na posibleng maging stain sa lens kapag ito ay nahawakan. Ikapito, O-ring insertion. Posibleng sumala ang pagpasok ng O-ring sa tube kaya naman ay kakalat lamang ang grease sa unit. Ikawalo, G501 application. Hindi uniform ang volume na pag-apply ng grease kaya ito naman ay posibleng mag-overflow. Ikasyam, adjustment tool condition na sa palagay ko ay hindi dahilan para magkaroon ng kontaminasyon dahil kahit anong status ng tools ay hindi ito nag-scrape ng parts para mag-create ng black plastic. At ito ay not true cause. Ikasampu, shallow sponge flap. Totoong ito ay nag-create ng black plastic ngunit ito ay uncontrollable dahil sa design ng shade rim. Kaya naman ito ay true cause pero uncontrollable. Oh! Game start! Aba, Detective Mori, hindi ko akalain na meron ka palang magandang input sa kaso na to. Great observation. Now, dahil supplier natin sila ng equipment, I want all of you to help the manufacturing to solve the contamination issue. Any suggestions? Yes, Inspector. Ito nga po pala ang mga possible solution that we can implement. Una, para sa contaminated CDA source, mag-install ng filter na direktang nakakonect sa CDA supply. Pangalawa, for no good filter condition, maaari silang mag-install ng isa pang filter after ng foot switch na siyang dahilan din ng oil stain. At pangatlo, para sa mahabang Dasper, I think pwede silang mag-request ng mas maliit na size para di na sila mag-cut at para ma-prevent na rin ang pagdami ng fiber. Ikaapat, for notifying TV1401 application method, kailangan natin silang turuan ng other effective method sa pag-a-apply ng adhesive. Sa grease contamination naman, pwede tayong gumawa ng poke-yoke jig for their O-ring insertion. And while sa grease volume application issue, pwede tayong gumawa ng equipment para makatulong makontrol ang grease volume application. Nice, quick planning, pero hindi ba ito magkakaroon ng mga conflict? Well, Inspector, as much as possible, sisiguraduhin namin na ang lahat ng aksyon na nabanggit ay may mababang lead time, budget-friendly, at applicable sa lahat ng DAC binocular model. That's good to hear. Base sa pinresent niyong mga action, I'm expecting 2.61% improvement, ay 35% improvement or 2.61% overall total defect by the end of August. Is that clear? Yes, Inspector! So now, pwede na kayong pumunta sa PIMS to propose those action. Meeting dismissed. After the discussion of actions, the detectives went to PMS Corporation to discuss their action proposals. PMS Corporation agreed with the actions, and they start evaluation process to gather the necessary data. Kamusta ang pagpunta niyo sa supplier natin? Good evening, Inspector. Good evening. We have a good result. Using PDCA, mas naging madali ang pagpapa-implement ng mga to. Para sa aming first action, nag-install kami ng 3 filter na direkta nakakonect sa main CDA source. At para naman sa aming second action, nag-install ulit kami ng filter for its boot. At dahil dyan, totally eliminated na ang oil stain defect caused ng contaminated CDA. And here's our report, Inspector. At para ma-maintain ang action number 1 and 2, sa action number 3, we increase the purging frequency to twice a week. At nag-provide kami ng monitoring check sheet para masigurado ang pag-maintain nito. And for our next action, we already requested their supplier na mag-supply ng different sizes of Dasper na angkop sa kanilang mga process and to eliminate the Dasper cutting process. And for
Fortunately, they agreed on the said request. Kaya naman, agad itong pina-implement sa lahat ng Bino DAC model. And for our fifth action, nag-define kami ng tamang paglalagay ng 1401 para maiwasan ang mga web sa lenses. And for our sixth action, nag-provide kami ng foolproof jig for their O-ring insertion, which ensures na cover sa mga lenses at hindi ito malalagyan ng grease. And for our last action, nag-fabricate kami ng semi-automated equipment para makatulong maiwasan ang volume ng grease at maiwasan na ang fog overflow. And we are proud to say that during evaluation period, ang result ng mga nasabing aksyon ay zero defects! Great job, team! Sa ngayon, mag-aantay tayo na mapawalang sala si Mr. Megure while also waiting for the effectivity result of your action. Meeting dismissed. Inspector Maury, bakit daw may urgent meeting? Mukhang yung gandang balita. Christmas bonus ba yan? Detectives, just want to inform that all charges for Mr. Megure were officially dropped. And PMS nga pala sent an email this morning and here's the details. Kung mapapansin nyo sa defect trend nila ng contamination mula October 2023 to February 2024, meron silang overall na 4.02%. After mapa-implement nyo ang inyong mga action, ito ay bumaba hanggang 1.10%. Yung calculation ko na 2.61% o 35% improvement ay mas nakikita nyo pa hanggang 73% improvement. And definitely, target achieved! At heto pa, nagkaroon din sila ng 528,000 pesos para sa company savings at 483,000 pesos naman para sa customer savings. Meaning, nagkaroon sila ng overall na 1 million pesos savings or $17,500. At kung mapapansin nyo sa gross profit ng binocular product, malaki ang naitulong nyo simula nung nagpa-implement kayo ng mga action noong June 2024. And team, congratulations and good job! And I think, sa side naman natin, talaga namang nag-improve ang ating teamwork, di ba, Detective Mori? Tama ka dyan, detective! Congrats! And as we conclude for this project, like Conan, we would like to say that true cause and root causes have come to light. By examining every details, from the smallest discrepancies to the broader patterns, we have identified the key areas where improvement is necessary. Our team, much like the investigation agency, work together combining diverse perspectives to analyze the problem and propose effective solutions. And while this case may be closed, the principles of continuous improvement and vigilance remains at the heart of our efforts. We must forward. We must remember that, like Conan, is our attention to the smallest clue that will lead us to even a greater success. The pace is now full, But the mission for quality never ends. we are The Contamination Detective, arigato gozaimasu! Ayun na nga, ayun na nga. Ang pagbabalik ni Diego, ay style bilang Conan. O, diba? Hindi ko na kasi ito inabot, kaya sa YouTube ko na lang siya pinapanood. Okay? May tanong lang ako sa grupo, may pa-audition ba kayo sa role ni Detective Mori? Diba? Kasi kaboses niya talaga eh. Forever, kapit na kapit siya sa character. Kaya lang ang bandang dulo, bumibitaw na eh, napiyo. Pero okay, maganda. Pero yung gusto kong part doon sa last two team na nag-present, no, may pag-gaslighting tayo sa management, no, para sa darating na BLS na. Ine-emphasize talaga natin, eh. Baka kasi nire-remind natin na. Reminder. Okay, thank you so much for the Detective Conan. Ngayon, proceed na tayo. No? Ayan, ako nagtakip si Ma'am Babes ng ano ba yan? Wala ma'am, nabanggit na. Okay. So, punta na tayo sa judges na for any comments or questions. Hello, good afternoon, and
congratulations team for that very animated presentation using the Conan the Investigator theme, which with a brilliant and engaging way to illustrate your problem-solving skills in the processes. By adopting yung detective motif, the team effectively conveyed their systematic and meticulous approach to conveying the addressing issues. Alright? So, marami tayong worth benchmarking for dito sa project making nila, no? Number one, kanina umaga ay highlighted, no, for the improvement of the manuscript about the project timeline. So doable talaga siya that it can be shown at the very first stage of project making. Baka pwede bang present? Sayang naman, ang ganda. Worth benchmarking poll kung hindi natin papakita. Sige. Yan, isa pa. Yan. Oh. So, at this very early stage, naipakita ninyo that you have already, what do you call that? Plotted the plans and actual timeline, no? And bago ko makalimutan din, worth benchmarking for doon sa taas, yung roster ninyo. So pag magpapakilala kayo ng team, ganito sana. Yan, baba, yan. Alright? In each member of the team, nandun yung inyong skills that needed to be for problem solving, plus the relationship of each individual into the problem that you are working on. Para makikita ng mga judges yung controllability ninyo. Okay? So ganyan. So makikita din yan kung kailan in-start mag-formulate, di ba? Eh, sabi nga ni Madam Carol, veterano na raw kayo eh. No? Kaya, pero maganda tong para ma-remind everyone. Next is about your benchmarking then is yung objective settings ninyo. No? Kanina parang ang reception dun sa aking suggestion or reaction, parang nahirapan sila kung gagawin nila yun, no? Pero siguro magtatanong na ako. Yan. Sino ba yung bago sa team? Yun. Alright. Mr. Detective Mori, kung pala yun, sorry. Detective Mori. Okay, so do you find any hard times in evaluating the level of improvement when you set the objective? Paki-plus ninyo yung objective statement ninyo. Sayang kasi, di ba? Yan. After meron kayong narrative. So sige pa po. May narratives kayo doon that explain everything about your entitlement in deriving the improvement level, di ba? Sa ilalim pa niyan yata. Sa taas yata, sa taas. Yan ba yun? Yan, tama. Yan, may computation kayo, di ba? Oh. So ano pong what we call the challenges ang nakikita ninyo sa paggawa ng ganito, Mr. Investigator Mori? After doon po, sir. Para sa akin po, naging challenge niyan yung pag that time na ini-evaluate po namin sa project, yung pong production on that time, ongoing po sila tumatakbo, ma-output. Kaya yung po ang pinakamahirap sa akin na habang nag-evaluate ka sabay production, nakaka-store po kami ng oras. Pero it turned out yung intrusion ninyo came up with how much? Cost savings? 1 million. 1 million. Based from our database here, you got the highest cost savings among all the teams. No? Now, my follow-up question about that. How did the management recognize your efforts of achieving such kinds of such huge amount of savings? Meron bang recognition na binigay sa inyo? Yes po, sir. Actually, sabi niyo nga po, veterano na. Pang third time na sumali po kami and hindi ko po alam kung natatandaan nyo na napasali din po kami sa SAFE ng bilang finalist. Binigyan po kami ng management ng reward sa pagkapanalo po namin internal, sa outside naman po, recognition po sa grupo po namin.
No. What I mean is, in terms of this project, meron bang recognition kayo? Huwag na natin pag-usapan yung mga nakaraan. Ito. Meron ba recognition na binigay ang management? Sa ngayon po, Wala pa? yung recognition bilang na sa amin po na-recognize kami na nag-thank you po sila, isang malaking bagay na po sa amin yan. Ayun. Na nakatulong po kami sa kanila. So, meron po palang ganon. Documented po ba yun? Hindi, I'm serious. Meron po bang kahit na email man lang, gano'n? Meron. So, yun dapat, kasama yan sa criteria. No? Yung recognition ng top management sa efforts ng team. Dapat pina-plus ninyo yun. Kahit na simple one-liner of a recognition yun, dapat pinresent ninyo. Hinahanap po kasi nga, you got the highest cost savings. So, I was expecting na meron recognition to. Alright? Thank you very much. Thank you din po. Oh, sana all. Thank you so much, Sir Jack. Any comments or questions? Noji-san? Hi. Thank you for the presentation. Just to recommend that typically this kind of digital reduction activity that it is not easy to find, especially the source where coming from. And then we are encountering suspension mass production also. So very hard to settle that matter. But looks like there are various taken action your team. Very much excellent. Thank you, sir. Then by the way, eventually your result was from the around 4%, 4.02% to 1.1. Yes po, yes. Right now. So I hope continue to maybe you make that deal. Thank you so much. And we will, sir. 2025. You are thank you very much. Thank you, Thank you. Noji-san. Sir Jim? Wala na, sir. Anyway, and just a follow on dun sa what Mr. Jack is saying kanina sa objective generation. Meron kayong 4 particles na na-identify. Yes po, yes. What ang gusto ko lang to connect this. Let's say, ilang percent yung fiber, ilang percent yung glaze, ilang percent yung black contaminant, ilang percent yung Doon po sa estimated improvement po natin, makikita po nyo yung root causes po namin. Meron po kami percentage doon kasi during evaluation po, dahil binacktrack po namin yung mga fresh unit, bumase kami doon sa fresh unit na defect, almost 60% ang fiber po na nakuha namin. so yung dasper yun. Opo, yung Dasper po. Na nag-cause na kaya po nagkakaroon ng Dasper sa unit or sa mga lenses dahil din po sa mga stain na nililinis po. Kaya magpaka-connect po sila. Correct siya. Opo, So, opo. so yung 30% same dasper, yung the others. The other po, yung stain po na galing po sa airgun, na yun po yung nabinigyan namin solution ng another filter para hindi po mag-cause ng stain sa lenses, na kailangan naman po talaga sa process na may airgun para i-blow up yung ibang particle. So it means you're saying, implying na ang main root cause mo is the dasper. Apo, balis, ang main root cause po, sir, ay yung stain. Secondary po ang Dasper na nag-create po. Hindi, you don't have to go to lugar wala ka namang contaminant na dasper doon, di ba? So, Yes po. So, kung walang dasper doon, hindi magpaglugan. Opo. So, the root cause is the dasper. Yes po. What? Okay, thank you very much. Apo. Congratulations. Okay, thank you so much, judges, and thank you so much, PA, Detective Conan. Please remain on stage as I call on our Executive Vice President, Mr. Jun Matabuena, to present a certificate of participation to be assisted by Sir John Custodio.